Pagka ganitong pagkakaluto ng kinamatisang manok, sigurado simot ang kaldero. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy, saka na maglagay ng mantika. At pagka mainit na yung mantika, ilagay na ang manok. Buong sariwang manok nga pala yung ginamit ko dito. Lutuin lang ito hanggang sa mapalabas na ang mantika nito. Mas masarap talagang pagkakaluto pagka ganito ang proseso. Yung ba pinalabas mo ng mantika ng karne bago ilagay yung mga ibang rekado. Yan na nagmantika na nga ang manok. Pagka ganyan na nga ang itsura, pwede nang ilagay ang bawang. Patuloy lang itong gisa-gisahin at pagka naamoy na nga ang bango ng bawang, pwede nang ilagay ang sibuyas. Ganon din na gisa-gisahin ng sibuyas hanggang sa maamoy na ang bango nito. Pagkalagay nga ng patis, lutuin pa ito ng 1 minuto para mas malasa yung manok. Ngayon, pwede nang ilagay ang mga siling labuyo at kamatis. Takpan, saka napasingawan ng kamatis ng mga nasa 5 minuto o kaya ay hanggang sa malambot na mga kamatis. Gamit nga pala dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Pagkatapos nga ng 5 minuto, yan na malambot na mga kamatis. At para nga talaga mapalabas ang lasa ng kamatis, ligisin lang ang mga kamatis ng ganito. Ngayon, pwede na maglagay ng tubig. Kung gusto nga palang masarap ang pagkakaluto ng kahit na anong sinabawan, dapat sa paglalagay ng tubig, huwag masyadong madami. Dapat ang tubig, kapantay lang ng mga rekado, o kaya 1 inch above the ingredients lang. Pagkalagay nga ng tubig, lutuin pa ito sa pinakamahinang apoy ng 20 minutos. At pagkatapos nga ng 20 minutos, timplahan na ito ng chicken powder. Maglagay din ng asin, saka na ito haluing mabuti. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Kung gusto nga palang mas mapalapot ang sabaw, i-adjust lang ang apoy sa malakas na setting. At patuloy lang itong lutuin hanggang sa makuha na yung gustong lapot nito. Para sa akin, gusto ko na yung ganitong lapot ng sabaw. Kasarapan lang. Ilagay ng siling berde. Umbok nga palang gagamitin ko dito. Pwede rin ng repolyo, pechay, at iba pang gulay na gusto ninyo. Diinan lang ang gulay para mailubog sa sabaw. Saka na ito ihalong mabuti. Mga nasa 3 minuto lang ang pagkakaluto nito para crunchy pa pagkakakainin. At pagka ganyan ngang nagdadagdag ng mga rekado, gumamit ng malakas na setting na apoy para hindi malabsa ang mga gulay pagkaluto. Yan nakaluto na tayo. O ready to serve na to.